were healed. Sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Kaya sa ating pagdiriwang at pagtatanghal sa krus, nakikita natin ang tao, ang anak ng tao, sugatan. Hindi ba ang mga sugat na yon ay tanda ng pag-aalay ni Jesus? Tanda ng pagiging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus? Kung paano si Adan tumalikod sa utos ng Ama, kay Jesus, narito ang tao, masunurin. Kung tayo ay marunong makinig at sumunod, hindi pasaway, hindi matigas ang ulo, hindi yung gusto lang, hindi ikaw ang sentro. Ano ka, araw? Pero ang tao, marunong makinig, marunong sumunod. Kahit na minsan ang pagsunod, hindi nagiging madali. But in following the Lord, nagiging buo ang pagkatao natin. Ang sugatang pagkatao natin, kanyang pinagaling. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Kaya hindi ba, kapag lumilingon tayo sa imahe ng Poong Nazareno, ang nakikita natin ay ang anak ng Diyos na nahihirapan. May galos. Pasan ng krus, hindi makatayo ng diretsyo. Nakabaksak ang isang paa. Pero doon siya nagiging ganap. Doon niya ipinapakita ang kanyang kadakilaan. Pinakita sa atin ni Jesus na kung tayo din bilang kanyang mga deboto at disipulo, susunod sa kanya, paglimot sa sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa kanya, doon nagiging ganap ang pagiging tao natin. Mga kapatid, ang ating pong hari ay kasalukuyan nasa harapan na ng NCS. May tanga na krus at nahihirapan. May sugat. Pero sa kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling. Sa pagbibigay niya ng buhay niya, tayo ay nagkaroon ng buhay. Sa pagpasa niya ng krus, iniimbitahan din niya tayo maging masunurin sa Ama, limutin ang sarili, pasanin ang ating krus, at sundan siya.
Basbasan mo ang aming bayan. Pagkaisahin mo po kami. Naway magkaroon ng kaayusan ng aming lipunan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.